Praise God! Magandang araw pong muli sa lahat ng nakikinig ng ating Daily Morning Tilaok. Ako po, Sister Janet Baba ng TSCCFI. Muli po, sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Praise the Lord! Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan nyo sa buhay, sa kalakasan na patuloy nyo ipinagkakaloob sa bawat isa. At minsan padalangin namin ang patuloy nyong pangunguna sa araw na to. Ano man po yung mensahe na inilaan po ninyo. Naway makapag-encourage po ito, makapagbigay ng kalakasan, ng pag-asa sa bawat nanlulumo. Pangunahan niyo po ang inyong lingkod, takpan niyo po ng inyong banal na dugo at patuloy kayo po ang mangusap ayon po sa kalooban niyo. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Ang ating verse po sa umagang to ay matatagpuan po sa Deuteronomy 6, verse 6 to 7. Take to heart these words that I give you today. Repeat them to your children. Talk about them when you're at home or away, when you lie down or get up. Basahin ko po sa Tagalog, ang mga salita na aking iniutos sa inyo ngayon ay nasa inyong puso at matyaga ninyong ituturo ang mga ito sa inyong mga anak. Pag-uusapan ninyo ang mga ito kung kayo ay nakaupo sa inyong bahay, kapag naglalakad kayo sa daan, kapag kayo ay nakahiga at kapag kayo ay babangon. Kaya pinamagatan ko po itong ulit-ulitin mo. Kaya sa atin po, paano po ba natin masasabi na ikaw ay godly parent? At paano ba natin matuturuan ng tama ang ating mga anak na maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Diyos? Ano po ba yung maitutulong ng church sa bawat pamilya? At anong role ba ang ginagampanan ng isang nanay o ng isang magulang bilang spiritual leader sa tahanan? Kaya dito po masasabi natin yung book ng Deuteronomy ay patungkol sa pagiging magulang, sa parenting. Sa bawat isa po sa atin may iba't iba po tayong sitwasyon. Maaring yung iba po nagpapasimula pa lang sa pagkakaroon ng pamilya. Yung iba, naghihintay pa lang na maging magulang. At yung iba naman, masasabi natin na adult na o mature na yung kanilang mga anak. Ngunit, kahit ano po yung stage natin, mahalaga na malaman mo kung ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging magulang. Kaya dito po, itong passage mo na to ay may itinturo na tatlong importanteng lesson. Who we teach, what we teach, and how we teach. Start po ako sa number 1, who we teach. Ayon po sa verse natin, sino po ba yung dapat nating bilang mga magulang, sino po yung dapat nating turuan unang-una? Sabi po dito, ituturo ang mga ito sa inyong mga anak. Konting background lang po. Sabi nga po, yung Deuteronomy ay isinulat para maihanda yung Israel sa pagpasok sa Promised Land. Alalahanin po natin na naglakbay po sila ng 40 years sa ilang hanggang yung first generation ng Israelita ay mga nangamatay na. That time si Moses po yung maituturing na greatest na prophet. At in-expect ng ating Panginoong Diyos na maituturo sa mga anak ng Israel yung patungkol sa kanya. At dito sinabi nga ni Moses na yung mga parents ang dapat na magturo sa kanilang mga anak patungkol sa Diyos. Kaya nga yung Deuteronomy ay isinulat para sa second generation para i-remind sa kanila kung sino talaga ang nag-iisang Diyos at ano yung ine-expect ng Diyos sa kanila. Kaya sa atin bilang mga magulang, tungkulin natin na turuan at ituro sa ating mga anak ang lahat ng bagay patungkol sa ating Panginoong Diyos. At nagsisimula ito sa ating tahanan. Yung ating tahanan, dito mag-start yung training nila, yung discipleship nila. Hindi mo na kailangan maghintay na lumaki pa sila o kailangan 18 years old ka na bago mo matutunan yung patungkol sa ating Panginoong Diyos. Magsisimula ang pagtuturo mo habang gumagapang pa lang yan, habang nasa stroller pa lang yan. Hindi man nila kagad maintindihan lahat. Meron at merong maiiwan. At meron silang matututunan. Sabi nga po yung mga bata, para silang sponge. Ano po ba yung sponge? Nasisipsip po nila yung mga liquid. Ganon din po sa mga bata. Ano man yung naririnig nila,
meron at meron yan masisipsip. Kaya sabi nga, mahalaga na ang itinuturo natin sa kanila ay yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa pagtuturo natin, makikita na lang natin kahit bata yan, matututo silang mag-worship, matututo silang manalangin. Ang susi po niyan ay ang magulang pa rin. Number 2 po, what we teach. Ayon po sa verse natin, tayo ay naatasan na turuan ang mga bata. Pero ano po ba yung ituturo natin sa kanila? Sabi dito, ang mga salita na inuutos ko sa iyo. Sa verse 1, ito po ay tinawag na commandments, statutes, and rules. Kung sa mundong to, meron po silang curriculum, may mga subjects, may reference. Sa atin din po, meron po tayong sariling curriculum. Yun po yung salita ng ating Panginoong Diyos. At masasabi po natin na ito po ay nahati sa dalawa. Ang una po ay yung doctrine. Dito po ay kailangan ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoong Diyos na meron lang nag-iisang Diyos. At sa pamamagitan ng Scripture ay mapapatunayan na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At bilang magulang, tayo po ay binigyan ng privilege para introduce sa kanila ang mga katangian ng ating Panginoong Diyos. Kailangan maituro natin na siya ang ating Creator, that God is holy, that God is powerful, na kailangan nating magtiwala sa ating Panginoong Diyos, na He is in control, na kailangan natin sumunod sa bawat utos ng ating Panginoong Diyos. At ine-expect ng ating Panginoong Diyos na malalaman ito ng ating mga anak mismo sa pamamagitan nating mga magulang. Yes, masasabi mo minsan, napakabata pa naman ng anak ko, hindi pa nila mauunawaan. Totoo naman, kaya nga nagsisimula tayo sa gatas. Hindi kagad natin sila tinuturuan ng mga mabibigat na mga pagtuturo. Mag-start tayo sa milk of the word. But wag mo nang hintayin na maintindihan nila lahat-lahat. Dahil katulad nga po na nabanggit ko sa kanila, meron at merong maiiwan. Meron at meron silang masisipsip. Meron at merong mariretain sa kanilang pag-iisip. Unti-unti matututunan nila hanggang sa maisapamuhay nila ang salita at makita din nila yung purpose nila sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. And yung pangalawa po, yung duty nila. Paano po ba sila dapat mamuhay ayon sa ating Panginoong Diyos? Sabi po sa Deuteronomy 6:5, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So ituturo po natin sa kanila na kailangan nating mahalin ang ating Panginoong Diyos. Kailangan nating unahin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayo iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayo magtatamo ka ng mabuting kalakasan. Kaya dito itinturo natin sa kanila na mahalaga ang pagbabasa ng Bible, mahalaga ang pagpipray sa lahat po ng panahon. At kaya nga po tinuro natin na ang Diyos ay iisa. This means na ilalagay natin siya sa unahan at wag nating hayaang may ibang Diyos o ibang bagay na umagaw ng kanilang affection. Sinasabi natin God is in control, then dapat matutunan nilang magtiwala. We tell them that God is everywhere, then learn to pray at all times. Kaya napakalaki ng pananagutan natin bilang mga magulang at sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos, tinuturo sa atin kung paano tayo mamuhay. Madalas nating marinig yung kabataan, pag-asa ng bayan, maririnig natin na sinasabi sa kanila na maniwala ka sa sarili mo, wag mong hayaan na don't let anyone hold you back or tell you what to do. Be whoever you want, do whatever you want. Pero ang sabi ng Scripture, you are made in God's image. And may responsibility ka na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Sinabi niya kung paano tayo mamumuhay at nais ng ating Panginoong Diyos na
na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Ngunit mangyayari lang ito kung ikaw ay mananampalataya at susunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, nabanggit ko kanina ang sino yung tuturuan, ano yung ituturo. Ngayon naman po, how we teach sa ating number 3 po. Sabi po sa verse natin sa Deuteronomy 6:7, repeat them to your children. Ulit-ulitin mo. Sa ibang version po, teach them diligently. At ang ibig sabihin po ng diligently, masigasig, may pag-aalaga, may kahusayan, may pagtsatsaga. It speaks of repetition. To say it over and over again. Ulit-ulitin mo. Sa Deuteronomy 4:9, be careful never to forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live, and be sure to pass them on to your children and grandchildren. Ulit-ulitin mo lang. Minsan sa mga anak natin, nakukulitan na sila sa mga magulang kasi paulit-ulit na narinig na nila, memorize na nila yung sinasabi ng magulang. Pero ito po yung utos ng ating Panginoong Diyos eh. Kapag ginagawa pala ito ng ating mga magulang, sumusunod sila. Nagiging obedient sila sa ating Panginoong Diyos. Dahil sabi, ulit-ulitin mo. Repeat them to your children. Kaya sa mga anak, be attentive. Maaaring kaya nila ito nasasabi dahil ito yung kailangan mong marinig. Ganon din sa ating Panginoong Diyos. Nababasa natin, love God, fear God, keep His commandments. Paulit-ulit nating nababasa, paulit-ulit nating naririnig sa mga sermon. Kasi bakit? Ito yung kailangan nating marinig. Kaya sa atin, isipin natin, lalo na sa mga magulang na yung home, ito yung pinaka-ideal environment para sa discipleship. Ito yung lugar na kung saan matuturuan natin sila, maaalagaan, makakasama mo sila sa pag-worship, sa pag-pray. Pwede kayong mag-discuss tungkol sa Word of God. Praying together, ito po yung place na pwede mong silang i-discipline, i-correct, encourage, at i-guide kung kinakailangan. Sa tahanan, meron kang opportunity na ipakilala ang ating Panginoong Diyos. Kung paano tayo mamuhay at kung paano dapat mag-respond. Kaya sa ating mga magulang, napakalaki po ng pananagutan natin na sa atin yung susi para magkaroon ng magandang future yung mga anak natin at para makilala ng gusto ang ating Panginoong Diyos. Kaya, yun lang po ang prayer focus po natin sa umagang to. Pray that mothers will faithfully and diligently teach and live out God's word in their daily lives. At karagdagan po, prayer for the country and elect officials. Pray that God's word will be rooted in their hearts and proclaim at home, in leadership, and in public service. Let's pray. Hallelujah, Lord. Patuloy ang pagpupuri, ang pagpapasalamat dahil tunay nga po na napakabuti po ninyo. At dalangin ko po ang pangunguna nyo sa bawat mga magulang, sa mga nanay na hindi po biro yung pinagdadaanan. Patuloy na salamat sa opportunity, sa pagkakatiwala nyo sa aming mga anak. But Lord, gabayan nyo po kami upang Lord, magawa po namin faithfully and diligently yung katungkulan na iniatang nyo sa amin bilang mga magulang, na maipakilala namin kayo ng gusto, mailapit namin sila sa inyo dahil kami po yung susi para magkaroon po sila ng magandang buhay sa future. Kung hindi po kami magiging halimbawa, ano po yung mangyayari sa aming mga anak? Kaya patuloy i-guide nyo po kami bilang mga magulang upang magabayan din po namin ng mga anak namin ayon po sa kalooban po ninyo kung ano po yung nais nyo na ma-mold namin sa kanila upang lumaki po sila, na dumating man po sila sa time na mature na po sila, dala-dala pa rin po nila yung turo na nagmumula po sa inyo. Kaya patuloy na patnubayan nyo po yung bawat magulang na nakakarinig dito na hindi po manghina, kundi patuloy at patuloy na ulit-ulitin sa kanilang mga anak yung mga kabutihan. Tunay na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. At hindi po mabaliwala yung responsibility na iniatang nyo sa bawat mga magulang na naririto. Pinagpipray din po namin ang aming bansa, ang bawat elect officials na itinalaga nyo po sa aming bansa. Dalangin namin na sa bawat batas na kanilang ipapamarali, patuloy, ito po ay nasa pangunguna po ng inyong mga salita. At isipin po nila ang kapakanan ng inyong mga anak, isipin po nila ang kapakanan ng bansa, at anumang kanilang batas na ipapairal, ito po ay nasa
sa pangunguna po ng inyong mga salita. Kaya sa lahat po ng yan, wala po kami magagawa. Protect niyo po yung bawat anak ng Diyos at patuloy kayo po magbigay ng kalakasan, magbigay ng kapayapaan sa aming bansa, sa mga OFW na kasamahan namin sa ibang bansa. I-comfort niyo po sila kung sila po nawawalan na po ng pag-asa at patuloy na palakasin spiritually. Maraming salamat po sa araw na to. Tunay nga po na napakabuti ninyo at wala kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. God bless po sa lahat.